Whitey at sa puppy niya, pero bakit naman ninakaw ang puppy? Hello, Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! For today's video ay may pa-project ang mother natin. Kaya naman pumunta na agad siya dito sa may gilid ng mansyon. Kasi alam nyo naman dito nakalagay yung mga reta-retaso ng mga kahoy na ginamit sa paggagawa ng mansyon. Bali, yung mga andito nga, yun yung mga tinanggal na mga forma na ginamit nga sa mansyon sa pagpapagawa before. Kaya naman ngayon hindi na siya masyadong ginagamit talaga. Pero pwede pa rin gamitin kasi ang gaganda pa ng mga kahoy at sayang. Alam nyo pa, napapakamahal na mga material na yan, kaya naman nakaisip ngayon si mother ng idea. O, diba? Naging DIY mother pa siya. Pero huwag kayong mag-alala, hindi siya basta-basta DIY kasi may mapupuntahan ng DIY niya ngayon. At syempre, dahil di naman siya maalam maglaga-lagari, nagpatulong na siya dyan kay kuya para si kuya na nga yung maglagari niyan at makuha yung perfect size na gusto ni mother. O, diba talagang inabala pa niya mga manggagawa? Pero ganun talaga. May gusto siyang ipagawa pero napakasimple lang rin naman. Pumili rin nga siya dyan nung kahoy na pahaba tapos para ginawa niya yung pa letter A or pa triangle. Super simple lang din naman nung pinagawa niya dahil nga talagang madalian lang. Hindi naman natin pwedeng abalahin ng matagal ang mga manggagawa kasi nga busy sila sa pag-aayos sa mansyon natin. Baling dalawang kahoy, ginamit lang yung pang forma para maging pa-triangle na nga siya ng bongga. Tapos yung kabilang side, tinakpan na rin nga yan para magmukha talaga siyang bubong. Parang bubong na talaga siya ng bahay actually. Tapos na rin naman to, very simple lang rin talaga na DIY. At ayan na nga, kinuha na rin siya ni mother at dadalhin na nga niya ito kung saan niya ilalagay itong kanyang pa-project. Dahil nga konti lang rin naman kahoy-kahoy ang ginamit dyan, ay kineri na rin naman ni mother na buhatin yan. Actually, hindi naman siya nakapagbuhat talaga niyan hanggang sa dadalhin dahil sakto, dumating na rin nga si Kuya Sermer niya at nagpaturong na rin nga siya pagbubuhat at mas napadali nga talaga. Lampas rin nga pala sila nito sa mansyon dahil hindi na nga sa mansyon yan dadalhin. Walang iba kundi kay Whitey. Kung napanood nyo sa yung previous video natin, alam nyo na nanganak na nga po si Whitey ulit at doon natin siya nakita sa may kanal na naman. Pero yung pinag-anakan naman niya, hindi siya yung mismo loob ng kanal, parang halos tabi nga lang. Ayan, kita nyo naman sa may damuhan na yan na matataas. Simula nga nung makita ni mother si Whitey, alam nyo ba, super worried na talaga siya, lalo na nga sa puppies ni Whitey, dahil nga ang pwesto nila ay medyo alangan. Yun nga lang talaga itong si Whitey, hindi natin pwedeng basta-basta kuhanin yung mga puppies niya. Kung saan siya nanganak gusto niya, dun lang din talaga magsistay yung mga puppies niya. Kung maalala nyo nga yung huling pagbubuntis ni Whitey or yung huling pag-anak niya, hindi na rin natin pinakailaman talaga yung mga puppies niya kasi mas prefer niya nga yung ganun. At isa pa si Whitey, meron naman nagmamayari sa kanya, which is si Kuya. Dito lang rin sa tapat nga ng bahay mismo nila Whitey, dito rin siya nanganak. Hindi rin naman tayo pwedeng maglagay ng doghouse dito kasi hindi naman to ating lupa. Kaya naman imbes na doghouse yung pinagawa ni mother, kita nyo parang bubong na lang yung pinagawa niya para hindi na rin natin ibuin talaga yung pinaglalagyan ng puppy. Kaya naman ang nangyari dito habang ipinapaamay nga ni mother at kinukulit-kulit si Whitey habang dinidistract niya si Kuya Sermer niya naman yung naglagay nung parang pinakabubong doon nga po sa pwesto na pinag-anakan ni Whitey dito sa puppy na alam nyo ba, super gigil na gigil talaga si mother sa puppy na to. Kasi kita nyo naman, napakaliit pa niya pero grabe ang laki na niya. Kumbaga super puppy pa siya at super bata pa pero butchog na butchog kasi naman nag-iisa nga siya. Anyways, iniwan naman na rin muna ni mother si puppy para bumalik dito sa bahay. At ayan, kita nyo may dalawang puppy rin dito pero parang mas malaki pa talaga itong puppy ni Whitey na to kaysa sa dalawang puppy natin. Yan, tatanda na nila. Pagbalik niya, pumasok na rin nga dyan sa loob si Whitey. O diba mukhang approve din sa kanya yung pabubong natin kasi makakatulong rin nga yun kung sakasakaling umulan or kung sakaling nga na sobrang init. Anyways, na ginawa nga ni mother dito, dinistract muna si Whitey sa konting pagkain para malagyan niya ng latag si Poppy kasi nga alam niyo naman si Poppy, ando lang talaga siya sa lupa. Tapos tuwing gabi, may tendency talaga na lumamig dito kaya naman naisipan ni mother na lagyan ng konting latag para at least kahit paano hindi naman gaanong lamigin si Poppy sa gabi. Syempre, dyan na rin siya hihiga kasi nga malamig talaga yung hinihigan niya tsaka hindi rin maganda talaga na palaging nasa lupa. Syempre, makakuha rin kasi talaga sila ng bulate dyan lalo na nga habang lumalaki sila. Anyways, nung okay na rin nga si Poppy, iniwan na rin naman sila ni mother at bumalik ulit dito sa atin para magawa naman ng pagkain na ibibigay kay Whitey. Alam niyo rin naman na basta meron nga tayo mga bagong anak na doggies na nakikita, palagi natin minimake sure na nabibigyan sila ng pagkain. Dahil nga po yung mga ganyan doggy talaga nagpapadede sila malala at malala rin yung magutom sila kapag katapos magpadede. Kaya nga mula nung malaman rin ni mother na nanganak ni si Whitey, inalagaan rin nga niya sa pagpapakain. Ayan, kita niya naman si Whitey, makita pa lang si mother, lumalabas na
agad yan sa ilalim para lumampas. Bago magtapos din nga ang video na to, gusto ko nang i-chika sa inyo yung nagsabi na hindi naman daw kami talaga mabait sa hayop kapag walang kanin. Ang masasabi ko lang, wala naman kami talagang may i-prove sa inyo dahil hindi na namin kailangan mag-explain kasi alam namin sa sarili namin kung gaano kami kamapagmahal sa lahat ng living Hindi things. kami basta mabait lang guys sa ibang mga hayop. Mahal po namin sila, mapaamin man sila o hindi. At isa pa, mapamay lahi man o sila o wala, mahal na mahal rin namin sila. Sana kayo rin.